Pero, sila ba yung naghahanap ng yung tunay nilang ina? Meron ba silang tinanong sa'yo, nasaan yung tunay naming nanay? Si Noel naghahanap. Kaya lang, hindi mo alam kung sino yung nanay niya, di ba? Hindi. Oh, okay. Pati tatay niya, hindi. Pero kay John, Alam ko. pero si John, naghahanap ba siya? Gusto niya bang makita, ma-meet yung kanyang tunay na ina? Hindi ko man narinig sa kanya na naghahanap. So ano yung mga karanasan mo habang, di ba malalaki na sila ngayon? Si John, ilang taon na? 19. 19. Tapos si Noel, ilang taon na? 15. 15. And then si Brenda, siguro mga 20 plus na yun. 20 plus at may asawa na at may sarili ng pamilya. Opo. So, pero paano yung pagbibigay mo ng pagmamahal sa kanila? Talaga bang naipantay mo sa mga tunay mong mga anak? Yun ang mga bagay, Sister Joy, na di ko naibigay sa kanila. Kasi mahirap mag-ampon na mayroon ka ng mga anak. Kagaya sa pagmamahal ng anak ko, kasi So, parang meron talagang magkalapit sila ng edad. Oo. Kaya pero mahal ko sila. Kahit parang malaking kaibahan na mag-ampon ka, may mga anak ka. So talaga parang nakikita siguro nila yung kaibahan. May mga, although alam na nila yun na, Alam nila nakikita ko na may panghinanakit din sila. Pero siguro pagdating ng panahon na may edad na sila, maintindihan din nila. Si Noel nga, doon nga lumaki sa ate ko, tapos pumunta pa sa kapatid ng mister ko. Parang, ayun, hindi sila nagkaintindihan, ibalik sa akin. Siyempre, Kristiyano na ako. Sabi ko kay Lord, kung akin to Lord, tanggapin ko. Pero hindi, kiniklaim ko sila na mga ampon ko na, kasi mga pasaway din sila. Kiniklaim ko na hindi sila, kumbaga, panggulo sa aming pamilya, kundi pang-additional sila harmony sa pamilya ko. Ayun. Yun ang lagi kong pinipray ko kay Lord. Oo. So talagang, pero yung mga pag-aaral, binigay mo yon, hindi mo pinagkait yun. O sa pag-aaral, pati sa pagkain sa pareho. Yun, sa pagbibigay ng mga damit, pagbili ng mga gamit, pareho. Okay. Pareho. Ang kulang ko lang sa kanila. Yung inamin ko, hindi ko sila maiyakap nung simulang maliit pa sila. Dahil nag-alaga ko kay Dean. Okay. So, maganda pong karanasan yan sa buhay natin. So, ipanalangin po natin kayo na meron din po mga ganitong sitwasyon. Alam niyo po, ang the best time daw po na sabihin sa isang bata na ampun siya ay starting the age of 7. Kung medyo 10 years old na yan, that's late na ho daw. Kaya siguro maging matapat tayo ng pagsasabi na kung ang anak-anakan mo ay ampon, kailangan malaman niya po. And that's the best para hindi, katulad sa inyo, maganda yun na kahit nasabi nyo na pero nagkaroon pa rin ng mga problema. So, ipanalangin po natin yung mga problemang ganito sa buhay ninyo at alam ko may katugunan. So, manalangin po tayo. Panginoon, pinapanalangin namin ang lahat ng pamilya na may ganitong karanasan na maaring sila ay nakakaranas ng mga problema sa kanilang mga ampon. Panginoon, alam mo ang mga puso ng bawat magulang na nag-aampon, alam mo ang kanilang motibo at Panginoon, panalangin namin na itaguyod mo ang kanilang mga pamilya at maging dun sa mga ampon ay maunawaan nila na andyan ang talagang pagmamahal upang sila ay mabigyan ng mga magandang kinabukasan sa kanilang mga buhay. Amen. So, eto na po, nagwawakas ang ating e-woman segment. Dahil dito po, you can be simply essential, extraordinary, and exemplary. Real women with real stories and real changes. So, see you po sa next segment ulit natin.